Magandang araw, klase! Handa ka na ba sa bagong aralin na ating tatalakayin ngayong araw? Ito ay tungkol sa mga tauhan ng nobelang Noli Me Tangere. Ngunit bago tayo dumako sa aralin na ating tatalakayin ngayong araw, ay ihanda mo muna ang iyong kwaderno, panulat, at magtala ng mga mahahalagang impormasyong iyong matututuhan sa ating aralin. Halina't kilalanin na natin ang mga tauhan sa Noli Me Tangere. Crisostomo Magsaling Ibarra. Siya ay binatang nag-aral sa Europa na nangarap makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng San Diego. Siya ay kababata at kasintahan ni Maria Clara. Siya ay sagisag ng mga Pilipinong nakapag-aral na maituturing na may maunlad at makabagong kaisipan. Maria Clara de los Santos. Siya ay kasintahan ni Crisostomo Ibarra na kumakatawan sa isang uri ng Pilipinang lumaki sa kumbento at nagkaroon ng edukasyong nakasalig sa doktrina ng relihiyon. Siya ay maganda, relihiyosa, masunurin, at mapagpakasakit, ngunit may matatag na kalooban. Elias. Siya ay isang piloto, bangkero at magsasakang tumulong kay Crisostomo Ibarra para makilala ang kanyang bayan at gayon din ang mga suliranin nito. Siya ay isang tunay na maginoo, hindi mapaghiganti. Ang pag-iisip ay ang kapakanan ng nakararami at may pambihirang tibay ng loob. Pilosopo Tasyo. Siya ay isang scholar na nagsisilbing tagapagpayo ng marurunong na mamamayan ng San Diego. Taglay niya ang katangian ni Rizal na mapagpuna sa mga pangyayari sa paligid. May mga kaisipan siyang puna kaysa sa kanyang panahon kaya't hindi siya maunawaan ng marami. Padre Damaso, isang kurang Pransiskano na dating kura ng San Diego at siya ring nagpahukay at nagpalipat sa bangkay ni Don Rafael Ibarra sa libingan ng mga Inche. Halimbawa siya ng isang taong madaling mauto at marupok ang kalooban sa mga papuring hindi sadyang nagmumula sa puso ng nagpaparangal. Kapitan Santiago de los Santos o Kapitan Tiago. Isang mayamang mangangalakal na taga-Binondo na asawa ni Tia Alba at ama ni Maria Clara. Siya ay isang taong mapagpanggap at laging masunurin sa nakatataas sa kanya, ngunit sakim at walang pinapanginoon kundi ang salap. Don Rafael Ibarra, ama ni Crisostomo Ibarra na namatay sa bilangguan. Siya ay labis na kinainggitan ni Padre Damaso dahilan sa yaman na kanyang tinataglay. Ito ang dahilan kung bakit siya ay pinaratangang erehe ng pamahalaan. Pinakatawan niya ang taong naghahangad ng katarungan para sa kapwa. Kahanga-hanga ang kanyang paggalang at pagtitiwala sa batas at ang pagkamuhi sa mga paglabag ito. Sisa, ang mapagmahal na ina ni na Basilio at Crispin na may asawang pabaya at malupit. Isang inang walang nalalaman kundi ang umibig at umiyak na lamang. Tinupuon niya ang asawa at nagpapakasakit alang-alang sa mga minamahal na anak. Basilio, nakatatandang anak ni Sisa na isang sakristan at tagatugtog ng kampana sa kumbento. Sinasagisag niya ang mga walang malay at inosente sa lipunan. Crispin, bunsong kapatid ni Basilio na isa ring sakristan at kasama ring tumutugtog ng kampana sa simbahan ng San Diego. Padre Salvi, kurang pumalit kay Padre Damaso sa San Diego. May lihim na pagtingin kay Maria Clara. Padre Hernandez Sibila,
isang paring Dominikano na lihim na sumusubaybay sa bawat kilos ni Crisostomo Ibarra. Alperes, siya ang puno ng mga Gwardiya Sibil at siya ring mahigpit na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego. Doña Consolacion, siya ay isang dating labanderang malaswa kung magsalita na naging asawa ng Alperes. Ang mortal na kaaway ni Doña Victorina. Doña Victorina de Espadaña, isang babaeng punong-puno ng kolorete sa mukha dahil sa kanyang pagpapanggap bilang isang mistisang Espanyol. Mahilig din siyang magsalita ng Kastila bagamat ito ay laging mali. Don Tiburcio de Espadaña, siya ay pilay at bungal na Kastilang nakarating sa Pilipinas dahil sa kanyang paghahanap ng magandang kapalaran. Naging asawa siya ni Doña Victorina. Siya ay maituturing sa gisag ng taong walang paninindigan at prinsipyo. Alfonso Linares, binatang pinili ni Padre Damaso na maging asawa ni Maria Clara. Siya ay malayong pamangkin ni Don Tiburcio. Tia Isabel, siya ang hipag ni Kapitan Tiago na nag-alaga kay Maria Clara simula nang siya ay sanggol pa lamang. Tia Alba, siya ang ina ni Maria Clara na sa loob ng 6 na taon ng kanilang pagsasama ng kanyang kabiyak na si Kapitan Tiago ay hindi nagkaanak. Siya ay namatay matapos maisilang si Maria Clara. Teniente Guevara, isa sa matatapat na kaibigan ni Don Rafael Ibarra. Siya rin ang tenyente ng Guardia Civil na nagkwento kay Crisostomo Ibarra ng totoong sinapit ng kanyang ama. Kapitan General, ang pinakamakapangyarihang opisyal at pinatawan ng Hari ng Espanya sa Pilipinas. Siya rin ang tumulong kay Crisostomo Ibarra para maalis siya sa pagka-ekskomulgado. Kapitan Basilio, isa sa mga naging kapitan ng bayan ng San Diego na naging kalaban ni Don Rafael sa isang usapan sa lupa. Don Filipo Lino, siya ay isang tenyente mayor na kaibigan ni Piloso Potasio at asawa ni Doña Teodora Vina. Kaya ay mahilig magbasa ng latin. Siya rin ang ama ni Sinang. Lucas, isang Indio na kapatid ng tauhang namatay sa pagbagsak ng kabriyang ipinatatayong gusali ng paaralan ni Crisostomo Ibarra. Siya ay humihingi ng danyo sa nangyari ngunit dahil sa pagtataboy sa kanyang malinis na hangarin, ay pinili na lamang niyang sumapi sa mga tulisan. Don Saturnino Ibarra, nuno ni Crisostomo Ibarra na kinikilalang naging dahilan ng pagkasawi ng nuno ni Elias. Don Pedro Ibarra, nuno ni Crisostomo Ibarra. Kapitana Maria, tanging babaeng makabayan na pumanig sa tugbol ni Ibarra sa alaala ng ama. Nol Juan, siya ang tagapamahala ni Crisostomo Ibarra sa pagpagawa ng kanyang paaralan. Kapitan Pablo, siya ang puno ng mga tulisan at itinuturing na ama ni Elias. Salome, siya ay isang simpleng dalagang naninirahan sa isang kubong matatagpuan sa loob ng kagubatan. Siya ay babaeng natatangi sa puso ni Elias. Mga kaibigan ni Maria Clara, Andeng, kinakapatid ni Maria Clara na mahusay magluto. Neneng, mahinhin at palaisip na kaibigan ni Maria Clara.
Sinang, masayahing kaibigan ni Maria Clara na anak ni Kapitan Basilio. Victoria, tahimik na kaibigan ni Maria Clara at kasintahan ni Albino. Iday, magandang kaibigan ni Maria Clara na tumutugtog ng alpa. Albino, ang dating seminaristang nakasama sa picnic sa lawa at kasintahan ni Victoria. Leon, kasintahan ni Iday na nakapansing may buwaya sa baklat. Maraming salamat sa iyong panonood. Naway meron kang bagong mga aral na napulot mula sa aralin na ating tinalakay ngayong Huwag kalimutang share, like, mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Adayon Wikang Filipino.